aking mga kapatid sa pananampalataya. Tayo na naman po yung ng Rabay na mangaral ng kanyang salita. At sa maririnig po sana nating aral mga kapatid, tayo po ay matuto. At ito'y makapagpatibay ng ating mga pananampalataya. Ano man po yung ating mga kinakasadlakan sa buhay, tayo po sana ay magtiwala kay Amang Yahweh. Alam po ninyo, sa ating pang-araw-araw na buhay, pinapatunayan po ng Ama na hindi po tayo mabubuhay nang wala po siya sa atin. Kaya matalastas po sana natin mga kapatid na sa bawat araw po na tayo ginigising ng Ama, lagi po sana nating maalala na magpasalamat sa kanyang lahat ng mga pagpapala. At anuman po yung dumating sa ating pang-araw-araw na buhay, maalala po sana natin na ang mga ito ay ipinahintulot ng Ama na mangyari sa atin. At magtiwala po tayo sa Kanya dahil siya po ang higit na nakakaalam kung ano pong makakabuti sa atin. Sa mga kapatiran po na may mga kabagabagan, may mga karamdaman at may mga suliranin, magtiwala po tayo kay Amang Yahweh. Alam ko po na hindi niya tayo pababayaan. Dahil ipinangako po niya sa atin na tayo hindi niya pababayaan at hindi niya iiwanan. Now, sa aral pong ibinigay ng ating Rabay ngayon, muli may kinalaman po sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya't ihanda po ninyong inyong maikling lapis at papel dahil ito ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. At kung maapakan ko man po ang inyong mga paa sa aral na ibibigay ng Rabay, tandaan po ninyo na unang inapakan ng Rabay ang aking paa nang ibigay niyang aral na ito. Tayo po sana ay matuto sa aral na ating maririnig. Dahil ang pamagat ng aral ng Rabay ay kung ano ang puno, ay siya ang bunga. Mga kapatid, matatalastas po natin ang matalinghagang aral ng Rabay sa Sabat pong ito. Now, siguro po ay mayroon kayong kuro-kuro tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng Rabay. Paano ba nga natin matatanto kung gaano kabuti o kasama ang isang puno kung hindi natin titignan ang kanyang mga bunga? Ito po ay maaaring taliwas po sa inyong naging pangunawa na before, na ang tinutukoy po dito ay hindi po yung mga anak na siyang masatawag nating bunga ng ating mga katawan. Hindi po yung mga anak natin ang tinutukoy ng Rabay dito. Ipapauna ko na po. Kundi ang tinutukoy po dito yung bunga ng isang puno. Talasasin po natin na ang tinutukoy ng Rabay dito ay ang gawa ng bawat tao. So dito po natin makikita na ipinapatalastas ng Rabay o ipinapaunawa ng Rabay na mapipiho daw natin, mauunawaan daw natin kung ang isang puno o ang isang tao na nananampalataya ay totoong nananampalataya. Dahil napakadaling sabihin na tayo ay nananampalataya. Pero makikita natin sa kanyang bunga kung ang isang tunay na nananampalataya ay tunay nga na isang nananampalataya. Talasasin po natin ang unang salbo ng ating Rabay dito sa aklat ng Lucas, chapter 6, verse 44. Ito po ang sabi ng ating Rabay. Lucas, chapter 6, verse 44. Ito po ang sabi po niya. Lucas, chapter 6, verse 34. Verse 44, kako sana hindi 34, kundi verse 44. 6:44, ito po nasusulat. Sapagkat bawat punong kahoy
ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. So, bawat punong kahoy daw po ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Nauulitin ko, hindi po doon sa anak. Dahil kung sa anak natin titignan, kung mabuti ang puno, lahat ng bunga ng kanyang balakang, magiging mabuti sana. Ano po? Pero lumalabas na hindi lahat ng amang mabuti, may lalabas na lahat na mga mabubuting anak. Bakit? Napatunayan natin sa Biblia na yung mga naghari sa bayang Israel at bayang Yehuda, may mabuti at may masama. Actually, kung bibigyan natin ng katuturan yung mga naging hari sa Yehuda at Jerusalem, sa Yehuda, lumabas na mabuti yung hari. Pero right after ng isang mabuting hari, lalabas yung masamang hari na nagmula sa kanyang balakang. So, hindi mo pwedeng sabihin na ang binabanggit ng rabay dito ay yung tinatawag na anak ng isang tao na siyang bunga ng kanyang balakang. Ano po? Kundi ang binibigyang pansin ng rabay dito ang gawa ng tao. Dito daw natin mapipiho kung anong klaseng tao o anong klaseng nananampalataya ang nagsasabing siya'y nananampalataya. Kaya sabi niya rito, sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga tao ay di nangag-aani ng mga igos sa mga dawag at di nangag-aani ng ubas sa mga tinikan. Ang mga tao daw ay, ang sabi niya, hindi pwedeng mag-ani ng igos sa dawag at hindi pwedeng mag-ani ng ubas sa tinikan. Tama nga po. Kapag dawag ang itinanim, hindi pwedeng mamunga ng ubas. At kapag tinikan ang itinanim, hindi pwedeng mag-ani ng igos. Kaya talasasin po natin na may katuturan ang sinasabi ng rabay kung bibigyan natin na ito ay gawa ng isang nananampalataya o gawa ng nagsasabing siya'y nananampalataya pero at the end of the day ay hindi naman pala totoong nananampalataya. Matatalastas natin ano po? Bakit? Verse 45. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. Ito na. Yung paliwanag ng rabay. Na ang mabubuting tao daw ay matatawag siyang mabuti. Bakit? Dahil siya ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. So walang kinalaman yung bunga ng kanyang balakang. Kundi ang binabanggit dito na ang tao daw ay magiging isang mabuting tao kung ang kanyang mga gawa ay dahil galing sa kanyang mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang kabaliktaran naman ay ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Sa kasaganaan daw ng kanyang puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Now, dito po natin matatalastas. Alam po ninyo kung tayo ay makikinig lamang sa mga kapatiran po natin na nagsasalita. Ano po? Mapipiho natin na may mga kapatiran tayo na makikita natin o maririnig natin na may pananalitang anak ng Ama. Yung bang wala po tayong kakikitaan ng tinatawag na galit o walang kakikitaan yung tinatawag na hate. Ano ba yung puot? Ang ibig sabihin po ng hate. Wala tayong kakikitaan ng masamang pag-uugali. At lalo na kung makikita natin ang kanyang mga gawa. Dahil makikita natin na ito'y mabuting nananampalataya at tunay na nananampalataya kung kakikitaan natin siya ng mabubuting gawa.
Now, paano ba natin makikita at mabibigyan ng karakteristik ang isang mabuting puno? Ito po, talasasin po natin kung ano po ang makikita natin sa isang mabuting puno. Ito, Mateo chapter 7 verse 17. Mateo chapter 7 verse 17. Ito po ang sinasabi niya. Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Ang bawat mabuting punong kahoy daw ay nagbubunga ng mabuti. So, sa bawat tao na ating makakasalamuha, ay makikita daw natin ang kabutihan ng kanyang puso, kanina una sa salita, and then pangalawa ay dito sa gawa. So, maihahalin tulad natin ang isang mabuting puno bilang isang mabuting nananampalataya. At kapag siya isang mabuting nananampalataya, ito pong kahalintulad niya. Mga Awit chapter 1 verse 3. Mga Awit. Psalm chapter 1 verse 3. Ito po sabi niya. Taas ko po sa pagbasa, gagawin kong Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ito daw yung kakikitaan natin kung paano magiging mabuti ang isang puno o paano magiging mabuti ang isang nananampalataya. Kapag ito ay lumalakad daw, hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Hindi daw natin ito kakikitaan sa isang mabuting puno, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ni Amang Yahweh. Ang isang mabuting puno daw, ang kasayahan niya ay makinig sa salita ni Amang Yahweh. Now, hindi po natin pinipilit yung ating sarili na gumising sa araw ng Sabat, at mag-ayos, ihanda ang ating sarili para sa pangingilin. Hindi po natin dapat pilitin ang ating mga sarili. Ano po? Bagkus ito dapat ay maging isang kaluguran. Maalala ko yung paborito ng aming dalaga na si Natalie. Ano yung kanyang paborito? Delight yourself. Delight yourself. Malugod ka, sabi niya. Malugod ka kay Amang Yahweh, sabi niya sa aklat ng mga proverbio. Proverbio ba yun? Salmo. Salmo daw. Magalak ka kay Amang Yahweh, sabi niya, at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Tama po yun. So, isang mabuting puno daw ay nasasayahan sa mga kautusan ni Amang Yahweh. At sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Wala daw ginagawa ang taong ito kundi magbulay sa salita ni Amang Yahweh. Kahit kaano siya kabisi sa kanyang mga gawain dito sa lupa, gaano man siya kabisi sa kanyang trabaho, may panahon po siya na magbulay sa salita ni Amang Yahweh. Kumbaga hindi siya natutulog sa isang araw na hindi makakarinig sa salita ni Amang Yahweh. Araw at gabi, sabi niya. So sa araw, hindi siya nakakalimot manalangin, magpasalamat sa lahat ng kanyang pagpapala. Paglabas niya sa bahay, at pagdating sa bahay, pagkatapos ng kanyang trabaho, hindi niya makakalimutan na magpasalamat at natapos na naman ang maghapon. At hindi niya makakalimutan magbasa sa salita ng Ama, kahit papaano man lamang makapagbasa siya ng Biblia bago man lang siya matulog. Ito po yung dapat nating tularan. Kung hindi pa po natin naabot ang ganitong mga pamumuhay, dapat po tayong pagsumikap. Dahil wala pong silbi ang pag-aaral natin ng Biblia at pagkikinig sa salita ng Ama kung hindi naman tayo natututo sa buhay. Kung wala pong pagkakaibang buhay natin noon at ang buhay natin po ngayon,
Bakit pa po tayo nananampalataya? Tanong po natin sa ating sarili, para kay at nananampalataya po tayo kung walang pagbabago sa ating buhay? Sa pananalita at sa gawa. Sa saloobin, kung walang pagbabago. Paano tayo masasabing tayo nananampalataya kung hindi ito nakikita sa ating bunga? Ano po? Kung ano yung puno, kung yung puno noon, nakakikitaan mo ng tinatawag na mga tuyot na mga sanga, tuyot na mga dahon, abay, paano yung kanyang magiging bunga? Sa tingin po niyo, magiging malusog ang kanyang bunga? Hindi po. Magiging tuyot din ang kanyang bunga. At dahil tuyot, baka wala pong may gustong kumain ng kanyang bunga. Kaya talasasin po natin kung tayo po'y karapat-dapat na tawaging mabuting puno. Kaya sabi niya dito, at siya'y magiging parang punong kahoy na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang isang mabuting nananampalataya pala, na matatawag na tunay na nananampalataya, ay maihahalin tulad sa isang punong kahoy na namumunga sa kanyang kapanahunan. Very healthy ang kanyang bunga. Very healthy ang kanyang mga sanga at mga dahon, kasama ng kanyang mga ugat. Bakit? Ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Yung pong dulo ang gusto nating idagdag na ipatalasas sa mga nakikinig. Ang lahat ng kanyang gagawin ay giginhawa. So dito po natin makikita, mga kapatid, na sa unang salbo pa lang, gusto na natin na tayo'y maging isang mabuting puno. Dahil matatalasas natin na lahat pala ng ating ginagawa ay giginhawa, pinagpapala. At kung tayo po'y pinagpapala, tayo po ay magpasalamat sa ating Ama. Dahil sa dinami-dami po ng mabibigyan ng mga pagpapala ng ating Ama dito sa lupa, kasama po tayo sa kanyang biniyayaan. Kaya talasasin po natin kung tayo po ay may masasabing kabutihan sa ating puso para matawag tayong isang mabuting puno. Dito po sa aklat ng Awit, chapter 92, ito pa po ang dagdag. Chapter 92, verse 13 and 14. Chapter 92, verse 13 and 14. Ito po ang sabi niya. Tas ko sa verse 12. Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sedro sa Libanon. Ito daw ang kahalintulad ng isang mabuting nananampalataya kapag ikaw ay isang taong matuwid. Sila'y nangatatag sa bahay ni Amang Yahweh. Sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Ama. Sila'y mangagbubunga sa katandaan. Sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan. So makikita po natin dito na hanggang sa pagtanda, dala-dala ng mabuting puno ang pagpapala mula sa Ama. Meaning mula sa kanyang kapanahunan hanggang sa kanyang pagtanda, hindi po siya kinulang. Lubusan po siyang pinagpala ng Ama. Kaya tama po yung narinig nating aral noon na nagsasabing ang isang taong matuwid kailanman ay hindi mamamalimos ng tinapay. Tama po. Dahil sinasabi dito sa aklat ng mga awit na magmula sa kanilang kapanahunan nung sila'y kalakasan at hanggang sa kanilang pagtanda. Kaya po natutuwa ako kapag yung ating mga elders, yung mga magulang po natin, na nagpapabigay ng kanilang patutuo. Natutuwa po ako. Dahil doon po tayo makakakuha ng talagang totoong aral sa mga matatanda na po sa pananampalataya at patuloy pa rin nakakapit sa pananampalataya sa ating rabay.
then makikita natin ang pagpapala po ng ating Ama. Dahil hanggang sa kanilang pagtanda, ay mayroon po silang bunga. Kung hindi ito tumigil sa kanilang mga anak, kundi dala-dala pa ng kanilang mga apo. Narinig natin yung patutuon ni Nanay Imbit kanina, yung kanyang apo. Bagamat kinulang sa kanyang araw sa pagpasok, may award pa rin sa kanyang pagtatapos. Yung mga apo natin, yung mga anak natin, ang magiging bunga ng ating mga pagtanda dahil sa ating mga gawa. At sana, pinapanalangin natin, we pray. Ang magagawa lang po natin is ipanalangin na sana sa mga aral na naibigay natin sa kanila ay may matuto sila. Sana ay matupad sa kanila yung sinasabi sa Proverbio chapter 22 verse 6 na nang turuan natin ng ating mga anak, ang ating mga apo sa salita ng Ama sa kanilang mga batang kaisipan. We pray na sa kanilang pagtanda ay hindi nila ito makalimutan. Yun po yung ating pangarap at panalangin kay Amang Yahweh. Pero bilang isang tunay na nananampalataya na matatawag na isang mabuting puno, pinagpapala po ni Amang Yahweh mula sa kanyang kapanahunan hanggang sa kanyang pagtanda. Lahat ng hahawakan ng kanyang kamay, ano sabi niya, ay giginhawa. Ano po? Dito pa sa Jeremiah chapter 17 verse 8, ito naman ang sinasabi ni Propeta Yirmiyahu sa isang mabuting puno. Chapter 17 verse 8. Ito pong sinasabi ni Propeta Yirmiyahu. Ano po? Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Ano rang kahalintilod mo? Mabuting nananampalataya? Isang mabuting puno? Ikaw daw ay parang isang puno na nakatanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Anong sabi niya? Sa oras daw ng mga kabagabagan, sa oras ng taggutom, sa oras ng mga pangangailangan, ang isang mabuting puno ay katulad niya ang isang tunay na nananampalataya ay tulad niya yung puno na natanim sa tabi ng tubig. Wala pong tagtuyot sa isang tunay na nananampalataya. Dumarating man yung punto na mangangailangan ka, pero magpapadala po si Amang Yahweh. Hindi po masasaid yung tinatawag na langis sa lalagyan. At hindi po mawawalan ng arena yung ating mga lalagyan ng arena. Meaning tayo po ay hindi makakalimutan ng Ama sa kanyang pagpapala. Ito po yung pangako niya sa mga tunay na nananampalataya. Yung mga sinasabi nating mabuting puno. Kaya talasasin po natin ang pagpapalang ibinibigay ni Amang Yahweh sa kanyang mga hinirang. Now, dito po lang po sa Isaias ay talasasin din naman natin ang sinabi ni Propeta Isaias sa isang mabuting puno. Isaiah chapter 3 verse 10 ay may masasabi din po si Propeta Isaias. Sabi niya dito, sabihin ninyo sa matuwid na ikabubuti niya sapagkat sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang mga gawa. Anong sabi ni Propeta Isaias? Ang taong matuwid, sa kanilang ikabubuti, sabi niya, sila'y kakain sa bunga ng kanilang mga gawa. Now, maalala ko tuloy yung aking inaaral ng nakaraan. Kung ano ang itinanim, ay siyang aanihin. Kung ano po yung ating ipinunla dito sa lupa, gaano man ito kabuti o gaano man ito kasama, at the end of the day, ay ito po'y aanihin natin. Kaya nasa atin po mga kapatid ko,
kung anong klaseng buhay. Alam niyo po bang tayo ang mamimili ng buhay na ibubuhay natin? Kung tayo ay mabubuhay ng may pagpapala o kung tayo ay mabubuhay ng may sumpa. Tayo pong mamimili. Narinig po natin ang patutuo ng ating anak na si Carla. Carla ba yun o si Zia? Na bagamat nawalan siya ng trabaho, agad-agad siyang nakakuha uli ng kanyang trabaho. At hindi lang dito, naalala pa niya yung kanyang tinatawag na obligasyon na ibigay yung kanyang ikapo. So dito po natin makikita na ipapaalala ni Amang Yahweh sa atin ang kanyang mga kautusan. Hindi dahil ito'y pahirap sa atin, kundi ito'y pagpapala sa atin. At matatalasas natin na ito'y hindi makakabigat, kundi ito'y makakagaan sa ating buhay. Dahil nakikita natin na lalong pinagpapala ni Amang Yahweh ang mga taong gumagawa ng kanyang mga salita. Ano po? Kaya nga tinatawag tayong mabuting puno kung tayo ay makikita ng Ama na gumaganap sa kanyang kalooban. Dito po sa Kolosas, tinatalasas po natin ngayon yung mga sinasabi nating karakteristik at pagpapala ng isang taong matuwid na inihahalin tulad sa mabuting puno. Colossus chapter 1 verse 10 and 11. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa rabay, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Ama, na kayo'y palikasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Now, anong sabi po niya? Tayo daw po ay magkaroon ng gawang mabuti na siyang bunga ng ating pananampalataya. So, paano ba natin may papangalandakan na tayo ay may pananampalataya at tayo ay tapat sa ating pananampalataya kung wala naman tayong maipakitang bunga? Kung wala tayong maipakitang, anong sabi niya, pagpapahinuhod na may galak? Kung wala tayong maipakitang pagtitiis? Dito po natin mapapatunayan kung tayo po talaga ay totoong nananampalataya. Ano po? Yung mga karakteristik ng isang punong mabuti ay makikita po natin at maririnig. Ito po ay itanong natin sa ating sarili kung meron ba tayo nito bilang isang tunay na nananampalataya. Na ibubuhay ba natin yung tinatawag na banal na espiritu ng Ama na siyang lumulukob sa atin? Now, alam po natin kung ano po yung bunga ng banal na espiritu. Ano po? Na ito yung dapat kakikitaan ng isang tunay na nananampalataya. Ito po ay mababasa sa Galatia, chapter 5, verse 22 and 23. Hindi ko na po babasahin. Basahin po ninyo. O idagdag na lang po ninyo. Pero basahin na rin natin dahil sinabi na nga ng ating rabbi. Ito po, Galatia chapter 5, verse 22 and 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ng Ama ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Now, alam po ninyo, hindi lang po isa yung dapat maging karakteristik natin sa siyam na bunga ng banal na espiritu. Dahil kung nasa atin po ang banal na espiritu ng Ama, hindi po dapat magkulang yung kanyang bunga. Ibig sabihin, kung hindi pa po natin ibinubuhay ang siyam na bunga ng banal na espiritu, hindi pa po tayo umaabot sa kasukdulan ng ating pananampalataya. May kulang pa po sa atin. Hindi po pwedeng magbunga ang banal na espiritu ng Ama ng kulang. Dapat kasama po yung siyam.
Bawat isa po ay dapat nasa ating characteristics. Hanggat hindi po natin naaabot, huwag po tayong tumigil. Dahil paano tayo magsasabing tayo ay may pag-ibig kung wala naman tayong kaamuan? Ha? Kung tayo ay umasta, para tayong tigre. Paano natin masasabing tayo may pag-ibig? Paano natin masasabing tayo ay may katuwaan kung wala naman tayong pagpapahinuhod? Paano natin masasabi na nanggagalak ka sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, kung wala ka namang pasensya? Makagawa lang sila ng isang mali, abay nagagalit ka na. Paano mo masasabing may katuwaan ka? Paano mo masasabing, nung sabi niya, may kapayapaan ka kung agad-agad kang lumalabas yung mga salita sa iyong bibig na akala mo may digmaan sa inyong barangay? Ano po? Hanggat hindi po natin ito na ibubuhay, tayo pa po ay wala pa sa sukdulan ng ating pananampalataya. Meaning, kailangan pa po nating baguhin ang ating pag-uugali. Kailangan pa nating i-practice at dagdagan ng practice ang ating buhay na makita sana sa atin yung tinatawag na bunga ng banal na Espiritu ng Ama. Ano po? Santiago chapter 3 verse 17 and 18, ito pa po. Tinatalastas ko sa inyo ang bunga ng isang tunay na nananampalataya bilang isang mabuting puno. Ito, Santiago chapter 3 verse 17 and 18. Sabi po niya, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-una ay malinis. Ito, para masabi daw natin na ang ating karunungan ay mula sa itaas, hindi galing dito sa lupa. Hindi yung binasa mo sa YouTube, hindi yung napanood mo sa YouTube, hindi yung binasa mo sa Wikipedia, hindi yung ginugol mo sa iyong cellphone, masasabi mong ikaw ay, anong sabi niya, may karunungang mula sa Ama. Hindi po. Ang karunungang mula sa Ama ay ibinibigay ng banal na Espiritu ayon sa pakikinig natin sa ating mga aral na ibinibigay ng ating rabay. Dahil nasusulat ng pananampalataya ay magmumula sa pakikinig. At kayo ay nakakaparinig dahil nangangaral ang rabay. Tandaan po natin, ipinapaunawa sa atin ng rabay ang kanyang mga salita ayon sa ibinigay na pagpapala ng banal na Espiritu ng Ama. Ano po? Hindi po yung ating sariling pangunawa. Dahil ang ating sariling pangunawa po kung minsan, masasabi nating bias. Kung ano lamang po yung ating pangunawa, sa tingin natin ito ay tama. Pero kung ang ating karunungan ay mula kay Amang Yahweh, then masasabi po natin na walang bias ang ating mga salita. Walang bias ang ating mga sinasabing ibibigay na pangunawa at payo. Yung ibibigay nating hatol, hindi po magiging bias. Yung ibibigay nating ang tawag dito, payo, masasabi nating walang bias. Kaya sabi niya, ang karunungang mula sa itaas, sabi niya, ay una-unay malinis. Meaning, walang halong, anong tawag dito, pag-iimbot. Walang kinikilingan. Malinis, meaning pantay. Ano po? 17:18, ano sabi niya? Mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Now, kung ganito po yung ating pangunawa sa ating pang-araw-araw na buhay, abay tayo po ay hindi makakasakit ng damdamin. Hindi po tayo, anong tawag dito, magkakaroon ng tinatawag na pagsalangsang. Matutuwa po yung mabibigyan natin ng tinatawag na payo. Matutuwa po yung makakakita sa atin kung paano natin ibinubuhay ang isang tunay na nananampalataya. At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan.
tayo po yung tinatawag na ah, tagapagdala ng balita sa salita ng ating rabay. Saan mo tayo pumunta, idala-dala po natin ang salita ng rabay. May kapayapaan po sa ating pananalita. Hindi po tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa. Ano po? Iniisip natin kung ano po yung makakabuti. Dahil alam natin yung sinabi ng rabay. Sa lahat ng inyong mga gagawin, sabi ng rabay, gawin ninyo ito alang-alang sa akin. Yun pong sinabi ng rabay. Ano po? Kaya tayo po ay masasabing mabuting puno. Dagdag pa po natin dito sa aklat ni Yohanan. Yohanan chapter 15 verse 7. Ito po ang dagdag. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ito pa yung pangako. Kung tayo daw na tunay na nananampalataya at matatawag na mabuting puno, ay mananatili sa ating Rabbi Yeshua. Now, alam natin ang kwento, ano po? Na wala po tayong magagawang mabuti kung hindi ang banal na Espiritu ng Ama na ipinadala ng Rabay. Huwag po nating angkinin ang kabutihang ating magagawa. Dahil ang kabutihang ating nagagawa, ito'y dahil sa banal na Espiritu ng ating Ama. Now, ang sabi ng ating Rabay, kung mananatili kayo sa akin, bilang isang mabuting puno, bilang isang tunay na nananampalataya, anong sabi niya? Hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Again, bumabalik-balik yung sinabi natin kanina na, sabi niya, anong sabi po niya kanina? Yung sinasabi, magalak ka kay Amang Yahweh. Delight yourself unto Father Yah, and He will give you the desires of your heart. Anong sabi ng ating Rabay? Kung kayo'y manatili sa akin bilang isang mabuting puno, bilang isang tunay na nananampalataya, anong sabi niya? Ang salita ko'y mananatili sa inyo. Ang aking salita ay hindi mawawala sa inyo. Meaning, ito ay magiging kalasag natin, kalasag ninyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag dumarating ang mga pagsubok, kapag dumarating ang mga kabagabagan, kapag dumarating ang mga suliranin sa buhay, ang salita po ng Rabay, ang maalala po natin na magbibigay sa atin ng pag-asa at pangunawa. At sasabihin natin sa ating sarili, this, meaning this problem, will also pass. Meaning walang problema sa buhay na hindi lalagpas. At anong sabi ng ating Rabay? Anuman ang inyong hingin, ito'y mangyayari sa inyo. Natutuwa ako sa patutuo ng ating anak na si Carla. Alam ko si Carla yata yun o si Sia. Si Sia yata. Si Sia. Na anuman yung hilingin niya talagang explicitly na hinihiling niya kay Amang Yahweh mga bagay na makakabuti sa kanya. At alam naman ng Ama kung ano makakabuti sa atin. Ano po? At kung makikita ng Ama na ito'y makakabuti sa atin, bakit po niya hindi ibibigay? Siya po ang nangako na ibibigay niya ito sa atin. So ito po yung mga masasabi nating characteristics ng isang tunay na mabuting puno. Ano po? Now, tignan natin ang characteristic ngayon ng bakit ang isang puno ay matatawag na masamang puno. Na ito, talasasin natin. Dito sa Proverbio, chapter 8, verse 13. Proverbio, chapter 8, verse 13. Talasasin naman natin kung bakit ang isang puno ay matatawag na masamang puno. Ito. Kawikaan, chapter 8, verse 13. Simulan natin dito sa verse 13. Ito. Ang pagkatakot kay Amang Yahweh ay ipagtanim ang kasamaan.
kapalaluan, kahambugan, at masamang lakad. At ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. O, ito daw, yung magiging karakteristik ng isang masamang puno. Ha? Ang isang masamang puno daw, dapat, ang isang masamang puno, gumagawa ng kasamaan. Ano pa? Kapalaluan at kahambugan at masamang lakad at masamang bibig. Eto, dahil eto yung ipinagtatanim ni Amang Yahweh. Dito natin mababasa o mauunawaan yung ayaw ni Amang Yahweh sa isang tunay na nananampalataya. At kung ito'y magiging karakteristik ng isang tao, then matatawag siya'y isang masamang puno. Kaya talasasin natin ano po. Dito sa Mateo chapter 12, ito po ang nasusulat. Mateo chapter 12, simulan po natin sa verse 33. Ito po, sabi sa Mateo. Mateo chapter 12, simulan po natin sa verse 33. hanggang 35. Ito po sabi niya. O, pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niya noon. Pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ang sabi niya, pasamain niyo ang punong kahoy at ito'y magiging masama. Now, sino ang nagpapasama sa punong kahoy? Eto, talasasin natin. Eto. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Inulit niya kanina ito, Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay, at ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masamang bagay. So, saan nagmumula ang kasamaan ng tao? Ito daw ay sa kanyang puso. Ganon din, napagtanto natin na ang mabuting puno o mabuting tao ay nagmumula din naman sa kasaganaan ng kanyang puso. So, sa puso pala ng tao nagmumula ang pagiging isang mabuting puno at masamang puno. Kaya matatalasas natin na nasusulat na sa puso ng tao ay walang mabuti. Kaya nga, sinabi natin kanina doon sa mabuting puno na kapag ang isang mabuting puno ay mananatili sa rabay, then mananatili sa kanyang salita, then ang kanyang mga gawa ng kanyang mga kamay ay pagpapalain, then hindi siya kukulangin, then ang kanyang mga kahilingan ay ibibigay ng Ama. At ang anumang kanyang naisin ay mangyayari sa kanya. Yun po yung characteristics at dahilan ng isang mabuting puno. Sa isang masamang puno naman, ang kasamaan niya ay magmumula din sa kasamaan ng kanyang puso. Kaya ito pong sabi dito sa Lucas. Ito po. Lucas chapter 13, verse 6 through 9. Ito po. Talasasin natin dito sa Lucas. Lucas 13, verse 6 through 9. Eto. At sinalita niyang talinghagang ito. Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya na parong humahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit ka pa makakasikip sa lupa?
Ano sabi ng ating rabay? Ang rabay nagsasalita dito mismo, ang isang ubas daw, ubas na ito, not ubas, igos. Tinawag pa siyang puno ng igos, pero dahil ito'y hindi namumunga, anong sabi ng rabay? Putulin upang hindi makasikip. Now, anong ibig sabihin niya? Ito'y kahalintulad ng isang nananampalataya na walang makitang bunga. Magagandang mga dahon. Malulusog ang mga sanga. Pero walang bunga. Anong ibig sabihin nito? Ito ba'y maibibilang na isang masamang puno? Yes. Dahil paano pakikinabangan ng may-ari ng ubasan o may-ari ng halamanan ang isang puno na walang bunga? Ito ay for show. Kapag ito'y magaganda ang mga sanga, magaganda ang mga dahon, pero walang bunga. Ito rin ay masasabing masamang puno dahil walang bunga. Ano po? So, ang walang bunga at ang masamang bunga ay isinasama ng ating rabay na masamang puno. Kaya matatalasas natin dito mga kapatid, na may tatlong uri pala ang nananampalataya o may tatlong uri pala ng puno. Hindi lang yung namumunga, kundi yung hindi rin namumunga. Pero ang kailangan ng rabay, yung namumunga ng mabubuting bunga. Ano po? Kaya talasasin natin mga kapatid. Dito sa Mateo chapter 7, ito po. Ito. Mateo 7. Talasasin natin ang karakteristik ng masamang puno. Mateo chapter 7 verse hindi pala verse 7 to 21. Mateo, hindi siya. Mateo chapter 7 verse, nasaan ba yung 7? Verse 19 and 20. Ito, Mateo chapter 7 verse 19 and 20. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kanina sabi niya, ang hindi namumunga ay tatanggalin. Ito naman sabi niya, ang nagbubunga ng hindi mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Now, madidetermine daw natin kung sino ang ipapadala ng ating rabay na puputulin at ihahagis sa apoy. Paano makikilala? Makikilala sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. Ayan po, ano po? Now, wala po tayong excuse. Na makikilala daw natin ang bunga ng isang masamang puno. Kaya sabi niya dito, dito sa Santiago, James chapter 4 verse 1 through 6. Ito. Tatalasasin natin yung mga karakteristik ng isang masamang puno. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Sa isang nananampalataya daw. Saan daw nagbubuhat ang pagbabaka? Meaning ang awayan sa isang sangbahayan o sa isang asemblya. Pero bago mangyayari sa asemblya, magsisimula muna sa sangbahayan. Dahil ang ating mga asemblya ay binubuo ng mga sangbahayan. Ano po? So tinatanong ni Santiago,
Saan nagmumula ang away at pagbabaka sa isang sangbahayan ng mga nagsasabing nananampalataya? Bakit may nag-aaway? Bakit may pagbabaka sa loob ng sangbahayan? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Ano raw ang reason kung bakit may pagbabaka at may pag-aaway? Dahil daw sa kalayawan. Sa pita ng ating mga laman, nagsisimula ang away sa sangbahayan. Tama po ba? Yes. Kapag ang isang sangbahayan ay hindi na magkasundo sa isang bagay at inuuna yung kanilang sariling mga makalaman, yung kanilang sariling pita sa laman, abay, yun na po yung simula ng tinatawag nating pagbabaka at pag-aaway. At ito'y mangyayari sa isang sangbahayan na walang tunay na bunga ng tinatawag na banal na Espiritu ng Ama. Hindi makikita sa kanila, kaya maibibilang sila sa sinasabi nating masamang puno. Now, tandaan po ninyo, sila yung nagko-confess na nananampalataya. Dagdag pa natin, kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo daw ay nangag-iimbot pero wala naman kayong naiipon. Paano kayo makapag-iimbot? Ayaw nyong magbigay. Ayaw nyong tumulong. Pero wala kayong naiipon. Bakit? Maalala niyo yung kwento ng ating rabay? Ang katulad ng inyong mga supot ng kayamanan ay may butas na sa bawat suksok ninyo ay agad-agad nawawala. Kaya sabi ni Apostol Santiago, kayo'y nag-iimbot, kayo'y mga wala. Totoo, lagi kayong kukulangin. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangag-iinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nangingipagbaka, kayo'y wala, sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Hindi daw kayo nagsisihingi. Tama ba na hindi kayo nagsisihingi? Basahin natin dito sa verse 3. Ito ang dahilan kung bakit hindi kayo binibigyan. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Sinasabi na dito sa verse 2, kayo ay humihingi o hindi kayo nagsisihingi dahil hindi kayo tumatanggap. At kung kayo naman ay nagsisihingi, sabi niya, wala din kayong tinatanggap. Bakit? Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ouch! Ang mga hinihiling nyo daw kay Amang Yahweh ay para lang sa inyong sarili. Para lang sa inyong sariling o sa ating sariling kalayawan. Hindi para sa luluwalhati sa pangalan ng ating Rabay. Hindi para sa papahayag ng kanyang pangalan. Hindi daw yun yung ating reason kung bakit tayo humihingi. Ang dahilan kung bakit tayo humihingi ng ating mga panalangin at kahilingan sa ating Ama, dahil sa ating sariling kapritsyong laman. Yung mga gusto lang natin. Yung mga wants natin ang hinihiling natin. Hindi yung pangangailangan natin sa ating asimblya para maipangalandakan ang kanyang salita. Hindi po yun ang ating hinihingi. Kayo'y mga mangangalunya. Hindi ba ganinyo nalalaman ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Ama? Tayo daw ay nangangalunya kung tayo ay nakikipagsabuatan sa sanlibutan. Meaning sabihin, mas mahal daw natin ang sanlibutan kaysa kay Amang Yahweh. Mas mahal natin ang gawa ng sanlibutan kaysa sa mga gawa ni Amang Yahweh. Ito daw yung karakteristik ng isang masamang puno. Tama po ba? Yes. So dito natin madidetermine kung ang isang nananampalataya ay tunay na nananampalataya. Bakit? Araw na nga ng Sabado, wala pa rin sa kapilya. Araw na nga ng Sabado, hindi pa nakikinig. Araw nga ng Sabado, nasa labas pa rin. Araw na nga ng Sabado, may ginagawa pa rin iba maliban sa pagbabasa ng Biblia at pakikinig sa aral. Araw ng Sabado, walang tigil sa paggawa. Now,
Masasabi ba natin siyang isang tunay na nananampalataya? Hindi po. Dahil mas pinapangunahan niya o mas inuuna niya ang gawa ng sanlibutan. Ha? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Ama. So, ipinapatalastas ni Saulo na kung tayo ay makikipagmabutihan sa sanlibutan, makikiayon sa sanlibutan sa kanyang mga gawa, tayo ay nakikipag-alit kay Amang Yahweh. Tayo daw ay nakikipag-away. Dahil hindi pwedeng magsama ang sanlibutan at si Amang Yahweh. Hindi pwedeng magsama ang kadiliman at ang kaliwanagan. Hindi po pwedeng magsama. Ito po yung sinasabi nating karakteristik ng mga masamang puno. Huwag naman sanang makita sa atin. Ano po? Huwag naman po sana. Dito po sa Isaias. Ito pa. Isaias chapter 3 verse 11. Ito pa po. Ang idagdag natin. Isaias chapter 3 verse 11. Isaiah chapter 3 verse 11. Sa aba ng ikakasama o sa aba ng masama, ikakasama niya, sapagkat ang kagantihan sa kanyang mga kamay ay maibibigay sa kanya. Ito. Kung ano ang itinanim, ay siyang aanihin. Kung tayo po ay nagtanim ng pagsalungat sa salita ng Ama, ang aanihin po natin ay sumpa. Alam po natin yun, di po ba? Maalala natin si Propeta Moses nang pinamili niya ang bayang Israel. Sabi ni Moses, kung susundin nyo ang kautusan ni Amang Yahweh at gagawin nyo ang kanyang kalooban, sabi niya, kayo'y pagpapalain. Pero kung hindi nyo gagawin, sabi ni Moses, at sasalangsangin ninyo, sabi ni Moses, kayo'y susumpain. Kaya sabi ni Moses, mamili kayo. Pagpapala o sumpa. Nasa atin pong pagpipili. Ang nakakatakot po at ang katotohanan, mas marami po ang namili ng sumpa kaysa pagpapala. Makikita po natin sa sanlibutan. Mas gusto po nila ang sumalangsang sa salita ni Amang Yahweh. Araw na nga lang ng pagsamba, hindi pa magkasundo. Mas marami pa rin ang naniniwala na hindi Sabado upang 7 araw ang araw ng pagsamba. At kung mangingilin man sila ng araw ng pagsamba, hindi pa husto ang kanilang pangingilin. Ang pangingilin nila, kung kailan lang sila pupunta sa kanilang mga sambahan, instead na gawin nila, na maghapon at magdamag, buong araw ang araw ng pagsamba. So dito natin makikita na ang tao po ay mas pinili na siya maging isang masamang puno kaysa isang mabuting puno. Now, siyempre kung papipiliin po niya, hindi po nila aaminin na mas pipiliin nila ang masamang puno kaysa mabuting puno. Pero hindi nila nauunawaan ang karakteristik ng masamang puno. Yun po nakakatakot. Ano po? Na ang sino mang sumasalangsang sa salita ni Amang Yahweh at hindi gumagawa kanyang saloobin ay matatawag nating pagsalangsang at isang pagiging karakteristik ng isang masamang puno. Ano po? Talasasin natin mga kapatid. Ito pa po. Roma chapter 6 verse 20 and 21. Ito po ang dagdag pa. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Now, anong sabi ni Saulo? Ang isang masamang puno, sabi niya, ay nagpapaalipin sa kasalanan.
At dahil alipin siya ng kasalanan, sabi niya, siya ay malaya tungkol sa katwiran. Meaning, wala siyang alam sa salita ni Amang Yahweh. Wala siyang pangunawa. Kaya hindi niya nagagawa. Hindi niya magawa ang salita ni Amang Yahweh dahil hindi siya nagkaroon ng pangunawa. Kaya talasin po natin, ano po? Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na kayo'y maingay po. May maingay po, pakimute po ninyo kung hindi po kayo magsasalita. Mga kapatid. 21. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na kayo'y ikinakahiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Now, ito po'y nagbibigay na ng warning si Saulo na dapat daw tayong mahiya sa mga bagay na pinaggagawa natin nung una. Ang gawa daw natin ay gawang masasama, pagsalangsang sa salita ni Amang Yahweh. At ang mga gawa daw natin na ang bunga niyaon ay kamatayan. Now, bakit natin patuloy pa rin ginagawa ang ganitong mga bagay? Alam po niyo, ito yung hindi natin maintindihan. Ano po? Tayo din mismo na nananampalataya kung minsan nagagawa pa rin natin yung mga bagay na hindi na rin dapat natin gawin. Tayo mismo, na nagsasabing nananampalataya, ay nauulit nating ginagawa. Yung mga dapat na mga gawang hindi na natin magawa. Yung mga salitang hindi na dapat lumabas sa ating mga bibig, lumalabas pa rin. Yung mga kaisipan na hindi dapat lumalabas sa ating mga kaisipan, lumalabas, nagaganap pa rin. Mga kapatid ko, talasasin natin po. Kailangan po nating maging husto sa ating pananampalataya. Kaya sabi niya dito sa Marcos chapter 7 verse 21 to 23. Ito, ang mga karakteristik pa na binibigay sa atin ng rabay para maiwasan natin. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, saan nagmumula uli ang kasamaan? Sa puso ng mga tao. Dito, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Tama po ba? Yes. Pag nag-iisip tayo ng masama sa kapwa, nagagalit tayo ng walang dahilan sa ating kapwa. Sinusumpa natin ang tao o ang ating kapwa for whatever reason. Nag-iimbot tayo sa hindi natin pag-aari. Nag-iisip tayo ng masama sa ating kapwa. Worse, kapag tayo nag-iisip ng masama sa ating kapatid sa pananampalataya. Yun po. Now, pag sinabi kong kapatid sa pananampalataya, talasasin po natin. Ang binabanggit po rito yung tunay na nagsasabing sila'y nananampalataya. Ano po? Sabi niya dito, masamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, we pray wala dun sa atin. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pangdaraya, ang kalibugan, ang matamang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangan, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipaggaling at nangahahawa sa tao. Now, the worst, mahawa ka pa sa tao. Yung bang nagiging, contagious. Ang gawang masama ay contagious po. Ganon din ang gawang mabuti, contagious. Kaya piliin po sana natin ang gawang mabuti kaysa gawang masama. Dahil sa patuloy po nating paggawa ng gawang masama, tayo po ay ibinibilang na masamang puno. Sino po ba sa inyo ang gustong maging masamang puno? Wala po siguro po. Dahil sino
ang gustong makipag-away kay Amang Yahweh? Sinong gustong makipag-alit kay Amang Yahweh? Ako, ang aking asawa at ang aming mga anak, 10 ng aming mga apo ay hindi makikipag-alit kay Amang Yahweh. I-confess po ninyo kung gusto po ninyo na tayo ay patnubayan ng ating Amang nasa langit. Ito pa po, Roma chapter 8, verse 7 and 8. Ito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Ama. Ano raw? Ang kaisipan ng laman. The carnality of the flesh, ang sinasabi dito ng Apostol Saulo, ay pakikipag-alit daw kay Amang Yahweh. Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Ama, ni hindi nga magagawa. Kaya ang ating pangunawa, marinig man natin ang salita ni Amang Yahweh, ito'y hindi natin magawa. Bakit? Dahil nangingibabaw ang carnality of the flesh. Kaya ito ang nangyayari sa tao. Kaya siya'y magiging isang masamang puno. Hindi siya nagpapasakop kay Amang Yahweh. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Ama. Now, bakit hindi siya pwede magpasakop kay Amang Yahweh? Dahil sa pride. Yung sinasabi natin na pride is a bad boy, maalala yung aral natin noon? Yun ang dahilan kung bakit hindi siya pwede magpasakop kay Amang Yahweh. Dahil lagi niyang iisipin na tama siya. Masisisi na niya ang lahat maliban sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang tinatawag na kataasan ng tinatawag na pangunawa sa kanyang sarili. Iniisip niya na siyang tama at lahat ay mali. Iniisip niya na siya yung may karapatang magkaroon ng mga bagay. Yung bang deserve niya ang lahat. Kaya hindi siya pwedeng magpasakop kay Amang Yahweh. Yung kanyang pangunawa ay masasabi niyang siya ay tama. Mas higit yung kanyang pangunawa kaysa sa mga nangangaral sa kanya. Mas higit ang kanyang pangunawa kaysa sa mga naririnig niyang mga elders. Feeling niya, siya ay palaging tama. Natupad sa kanya yung sinasabi doon sa proverbio, na may mata, mayroong mga bagay sa mata ng tao na sa pangunawa niya ay maganda. Pero hindi niya alam, ang dulo pala nito ay kamatayan. That's him. Isang masamang puno. Huwag namang sana mangyari sa atin, po? Talasasin sana natin mga kapatid. We pray na huwag sanang mangyari sa atin. Ito pa dagdag. Santiago chapter 3, verse 10 to 12. Santiago chapter 3, verse 10 to 12. Ito ang sinasabi ni Santiago. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Anong ibig sabihin nito? Sa isang puno, hindi daw pwedeng lumabas ang mabuting bunga at masamang bunga. It's either totaling masamang puno or totaling masamang bunga. Anong ibig sabihin? Ito yung mga nananampalataya na nasa gitna. Minsan mabuti, minsan masama. Minsan on the mood, minsan hindi. Minsan nasa kapilya, minsan wala. Minsan nasa piyesta, minsan wala. Minsan magbigay, minsan hindi. Now, anong ibig kong sabihin? Hindi siya mapakali kung ano talaga yung tama sa kanya. Gina-justify niya bawat gawa niya. Ito natin masasabi, napakahirap ang magiging kalagayan ng ganitong tao na hindi niya alam kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. At kung alam man niya. So meaning pag alam niya, ginagawa niya, therefore mangyayari sa kanya yung nasa kasulatan sa aklat ng pahayag. Na hindi ka mainit, hindi ka rin naman malamig. Anong sabi ng ating rabay? Idudura kita. Ano po? Kaya sabi ni
Santiago, hindi pwedeng lumabas sa bibig ng nananampalataya ang panlalait at pagpuri. Pwede bang lumabas yun? Minsan ikaw ay mabuting manalita, and then pagkalipas ng isang araw, 2 araw, lumalabas din ang salitang pagsusumpa. Pwede bang mangyari yun? Hindi po pwedeng mangyari. Hindi po pwedeng maghalo. Anong sabi niya? Hindi pwedeng maghalo ang tubig na matamis at ang tubig na maalat. Bakit? Itong sabi niya sa verse 11, ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Napaka-imposible po. Ano po? In nature, hindi po pwedeng magsama. Now, kung sa nature hindi pwedeng magsama, imposibleng mangyari sa katotohanan, sa kapaligiran. Hindi pwedeng magsama. Hindi pwedeng mangyari. Pero nangyayari sa tao. Ano po? Ito rin ba ay isang karakteristik, isang masamang puno? Yes. Masasabi pa rin natin karakteristik ito ng masamang puno. Maaari baga mga kapatid ko na ang puno ng igos ay magbunga ng olibo? Pwede ba? O ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Tama, mali? Tama po. Meaning tayo po ay hindi husto ang pangunawa. Or maling sabihin na hindi husto. Masasabi natin na hindi tayo husto sa pananampalataya. Hindi sa pangunawa, kundi sa pananampalataya. Anong ibig kong sabihin? Tayo kung minsan ay faith by conviction, and some tayo ay faith by convenience. Kung ano lamang po yung makakagaan sa atin, yun ang ating ginagawa. Ano po? Kung tayo ay magbigay ng ating handog, kung ano lang yung maibigan natin. Kung tayo ay sasamba, kung kailan lang tayo gustong pumunta. Kung kailan may piyesta, kung kailan tayo on the mood. Yun po yung sinasabi natin na faith by convenience. Pabalat bunga. At kung minsan, kung tinatamad ka, hindi ka na pupunta. Yung bang hindi mo inuobliga ang sarili mo, hindi mo ginagawa, para bang, kumbaga sa salitang kanto, hindi mo kinakarir ang pananampalataya. You take it for granted. You compromise even your faith. Maalala ko yung sinabi ng ating kapatid na Zia kanina. Pinapanalangin niya na hindi siya magtrabaho ng Sabado. We pray na ganun din tayo. Dahil baka dumating ang araw na kailangan nating ikumpirmiso ang ating trabaho. Hindi, nababaliktad. Ikinukumpormiso natin ang ating pananampalataya. Ano po? Huwag naman sana. Ano po? Dahil kung alam natin na ang ating hanap buhay ay ibinigay ng Ama, huwag tayong matakot. Dahil kung ibinigay ito ng Ama, hindi niya ipahihintulot na kayo'y magkasala para kayo ay maghanap buhay kapag araw ng Sabado. Ano po? Maliban lang kung emergency, of course. Iba naman yung emergency na pinag-uusapan between life and death. Pero kapag ang buhay, trabaho po natin pwede namang ipagpaliban. Maski na emergency sa inyong masasabing. Pag emergency, sabi nyo, maaaring, itanong nyo kapag emergency, walang problema siguro sa Ama between life and death. Pero kung may kinalaman-laman na emergency na dapat gawin na hindi naman kinalaman sa buhay o kamatayan, hindi po yung emergency. Ano po? Kaya talasasin po natin. Dito po sa aklat ng Lucas ay may sinasabi po ang ating rabbi. Lucas chapter 11 verse 39 and 40. Ito ang sinabi ng ating rabbi. At sinabi sa kanya ng rabbi, gayon nga kayong mga Pariseo, na nililinis ninyo ang dakong labas ng saro at ng pinggan, datapot ang loob ninyo'y puno ng panlulupig at kasamaan. Now, nung sabi niya, nung panahon ng ating rabbi,
tinutuligsa niya ang mga Pariseo. Ang tawag niya sa kanila, mga mapagpaimbabaw. Malinis sa labas, marumi sa loob. Now, matasabi ba natin siyang isang masamang puno? Yes. Dahil siya ay, anong sabi niya? Mapag-imbabaw. Kaya sabi niya pa rito, kayong mga haling, di baga ang gumawa ng dakong labas ay siya rin gumawa ng dakong loob? Hindi nila napag-uunawa na si Amang Yahweh ang gumawa ng dakong labas, meaning yung physical nating attribute sa labas. Dapat daw nating malaman na si Amang Yahweh na ang gumawa ng ating inner attribute sa loob, kasama ng ating kaisipan. Therefore, hindi lang nakikita ni Amang Yahweh ang ating panlabas na kaanyuan, nakikita rin niya at nababasa ang ating panloob na katauhan. Wala po tayong may tatago kay Amang Yahweh. Kaya it is useless po na tayo po'y maging paimbabaw, dahil ang ating pagpapaimbabaw sa tao lamang po nangyayari. Pero kay Amang Yahweh ay alam po niya na tayo po'y mapagpaimbabaw. Ituturing din pa ba siyang isang masamang puno? Yes. Dahil sinasabi sa pahayag na sinabi ko sa inyo kanina, sabi ng ating rabbi, si Rabbi Yeshua ang nagsabi po, hindi po si Yohanan. Sabi ng rabbi kay, hindi ka mainit, hindi ka malamig, idudura kita. Wag naman po sana. Sunod po, unang Pedro chapter 4 verse 2 and 3. Malapit na pong matapos. Dalawa na lang po. Unang Pedro chapter 4 verse 2 and 3. Unang Pedro chapter 4 verse 2 and 3. Upang wag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Ama. Ito yung kanyang huling pananalita. Na tayo daw, sa mga nakikinig ngayon, it's either tayo yung masamang puno, tayo yung mapagpaimbabaw, tayo yung mabuting puno. Sabi niya dito, chapter 4 verse 1, kung paano ngang si Mesias ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Ito na yung sinasabi ng ating rabay. O sinasabi ng Apostol Pedro na nakita niya ang ating rabay na nagsakripisyo sa tulos. Upang wag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masamang pita. Sa inyong nalalabing panahon. Binanggit ni Pedro, sa nalalabing panahon. Hindi po ipinangako sa atin na tayo po'y mabuhay nang walang hanggan dito sa lupa. Mamamatay po tayo. Dahil ang ating katawan ay kailangan mamatay. Sa ating natitirang panahon, sabi ni Saulo, huwag na tayong mabuhay pa sa pita ng laman. Sapagkat sukat na ang nakarang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamutan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga imahe o Diyos. Tapos na daw po yung kahangalan. Yung ating pagiging masamang puno, tapos na daw po yun. Yung ating mga mapagpaimbabaw, tapos na daw po yun. Gawin po nating halimbawa yung una, yung maging isang mabuting puno. Dahil sa ating pagiging mabuting puno, lumalabas po yung ating mabubuting gawa. Kaya sabi dito sa John chapter 15, ito po, John chapter 15 verse 2 to 5. Yohanan chapter 15 verse 2 to 5. Yohanan 15 verse 2 to 5. Ito po sabi niya, ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya
upang lalong magbunga. Now, mayroon po tayong choice. Ano po? Isang masamang puno o mabuting puno. Sabi ng rabay, pag ikaw ay masamang puno, anong sabi niya? Inaalis niya. Pag ikaw ay mabuting puno, nililinis ka niya upang lalong magbunga. Kaya nga dumarami ang pagpapala ng isang taong matuwid. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Malinis na kayo, sabi ng rabay. Kayong mga nakarinig ng aking salita, malinis na kayo. Tayo yun ang kinakausap ng rabay. Therefore, hindi na tayo dapat kakitaan pa ng masasamang gawa. Therefore, tayo dapat hindi na matawag na masamang puno. Therefore, tayo dapat hindi na matawag na mapagpaimbabaw. Napabalat bunga ang ating pananampalataya. Huwag naman po sana Kaya sabi ng rabay, kayo'y manatili sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Imagine that. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman, kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ano sabi niya? Kaya sabi ko sa inyo kanina, ang ating mga gawa ay hindi sa atin galing. Kaya wag natin ipagyabang. Dahil ang ating mga gawa ay galing sa banal na Espiritu ng Ama na lumulukob sa atin. Hindi galing sa atin ang kaluwalhatian, kundi ang kaluwalhatian ay dapat ibigay kay Amang Yahweh sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya dito sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at kayo sa kanya ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, meaning yung mga masasama, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Ito yung dagat-dagatang apoy palang araw. Kung kayo magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa gayo'y lumuluwalhating aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga lingkod. Kaya mga kapatid ko, kung gusto po nating maging lingkod ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach at matawag na anak ng Amang Yahweh balang araw, tayo po ay mag-aspire na maging isang mabuting puno. Kung tayo man po sa karakteristik ay matatawag tayong masamang puno ngayon, hindi pa po huli ang lahat. Kung tayo man po ay matatawag na mapagpaimbabaw na puno, mapagpaimbabaw na nananampalataya, hindi pa huhuli ang lahat. Tayo man yung matawag na puno na walang bunga, hindi pa po huli ang lahat. Hanggat naririnig pa po natin ang salita ng Rabay, may pagkakataon pa po tayo. Nawayang pangunawa po ng Rabay ay may pa sa atin at mabigyan po sana tayo ng pagkakataon na ganapin ang kanyang kalooban. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Tunay nga po na pinagpapala po tayo ng ating Rabay. Nawayang kanyang aral ay makarating po sa atin ng may pangunawa, ng may kababaang loob, at may pagpapahinuhod. Gawin po natin ang mga characteristics na ating nabasa para po tayo ay maging isang mabuting puno at matawag ng ating Rabay na isang tunay at tapat na lingkod. Mabuhay po ang ating Rabay. Purihin po ang ating Rabay. Purihin ang ating Amang Yahweh. Salamat po sa inyong lahat. Shabbat Shalom po. Hallelujah.